Kung ano man yung mga nangyari nakaraan, past is past, pero hindi ko po kasi siya na-monitor kasi may kidlat na dumating sa akin doon tapos pinatesting sa kabilang panel. Nakita raw nila may papel pero hindi po sa ating galing yun. Ngayon papakita ko po sa inyo, kailangan ko na po maging wise. Papakita ko po sa inyo yung tatlong pamamaraan ng kidlat kung paano po malaman kung original to o hindi. Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat. Tila napapanahon nga mga ka-horror ang mga in-upload natin na content dito sa ating YouTube channel. At ito nga ay patungkol sa batong kidlat o pangil ng kidlat. Nung una nga ay nag-upload tayo ng peking testingan ng batong kidlat. At kahapon naman ay nag-upload naman tayo ng mga peking nagbebenta ng pangil ng kidlat sa Facebook. Pero ang tanong mga ka-horror paano nga ba natin malalaman na kung ang batong kidlat o pangil ng kidlat ay legit talaga? Meron kasing nagsasabi mga ka-horror na malalaman mo raw kung legit ang isang batong kidlat kapag ka ito ay dumidikit sa magnet. Meron ding nagsasabi na ang legit na batong kidlat daw ay kusang umiinit kapag ka ikaw ay nasa bingit ng panganib. Pero sa totoo lang mga ka-horror, isa lang ang alam kong dahilan para malaman kung legit ang isang batong kidlat. At ito ay kung ito mismo ay nakuha mo sa mismong pinagtamaan ng kidlat. Pero ito mga ka-horror ay aking personal na opinion lamang, kaya sana ay huwag niyong masamain. Pero alam niyo ba mga ka-horror na merong isang sikat na antingero na nagbigay ng paliwanag kung paano malalaman ang isang legit na batong kidlat? Meron daw siyang 4 na pamamaraan para ma-check kung ang isang batong kidlat ay legit. At ito ang ating tatalakayin ngayon mga ka-horror. Pero bago natin simulan ang video, ay bibigyan ko lang kayo ng kaunting impormasyon patungkol sa antingero na ito. At ito ay walang iba kundi si Idol Ismatak Inatak. Tara mga ka-horror at sabay-sabay nating panoorin ang video. Ang baanting, pasok! Sa mapagpalang araw mga ka-horror, si Ageton Alfonso o mas kilala sa pangalan na Ismatak Inatak ay isang albularyo na nakatira sa San Jose del Monte City, lalawigan ng Bulacan. Ang gadamot din siya sa bayan ng Montalban, lalawigan ng Rizal. Kaya niyang gamutin ang anumang karamdaman na gawa ng tao tulad ng kulam, barang, usok, balis, palipad hangin, tigalpo at marami pang iba. Isa din siyang antinggero na lalo pang nagpasikat sa kanyang pangalan sa mundo ng spiritual dahil sa mga kakaiba at hindi matatawarang estilo niya ng pag-testing ng kanyang mga gamit. Ilan sa mga testingan niya ay ang pagbaril sa mga agima. Na lumaon ay nagkaroon din siya ng testingan na kung saan binato niya ang isang medalyon na matapos mapanood na maraming tao, iumani siya ng negatibong komento. Siya lang din ang nag-iisang antinggero na naglakas loob na magtesting ng agimat sa pamamagitan ng pagbaril sa buhay na manok at beb habang ito ay nakalab sa Facebook at YouTube. Lumaon ay isa sa nakikita kung dahilan kaya na deactivate ang Facebook at YouTube account niya. Nahindihan naman ito ni Ismatak Inatak at ayon sa kanya, ang dahilan ng pagkawala ng mga social media account niya na ito ay dahil sa mass report ng mga taong may inggit sa kanya. Isa din sa nagpaugong na pangalan ni Ismatak Inatak ay ang hindi nila pagkakaunawaan ni Commander Bantugan na humantong pa sa kabilang hamunan ng testingan ng kanilang mga sariling agimat na lumaon. Nagkaayos din ang dalawa. Mga kakaibang nilalang din na kaibigan itong si Ismatak Inatak at ang pangalan ng mga ito ay sina Ageton at Alfonso. Gayon nga ay patuloy pa rin si Ismatak Inatak sa pangdadamot at pagpapakita ng tunay na bisa ng mga gamit niya. At Vince Andre TV. Ngayon naman mga ka-horror ay panoorin natin ang sinasabi ni Idol Ismatak Inatak na pamamaraan niya kung paano malalaman na legit ang isang batong kidlat. Papakita ko po sa inyo yung tatlong pamamaraan ng kidlat kung paano po malaman kung original to o hindi. Ito papakita ko po sa inyo. Ito po yung karayom natin. Kita nyo po yung karayom. Tapos ito yung bato natin na bilog. Papakita natin na pagka original yung kidlat mo, ito, lagay natin dito. Salpak natin sa batong bilog na talagang kaya niyang pagalawin. Ito po ngayon yung kidlat na hawak natin. Yan. Kita nyo po yung kidlat ha. Ito. Wala tong ano ha. Wala tong, ano ba tawag doon? Yung buhok.
Walang buhok, wala lahat. Basta wala. Ayan, wala. Ito po yung kidlat. Ito, para makita nyo, ilalapit ko. O, para makita nyo po, ilalapit ko. Hindi rin po siya pwede sabihin na may sulat yan. Ito po talaga ba to? Ito po, mismo po akin po ito. Binigay po sa akin ng isang kaibigan. Salamat, kaibigan. Ngayon, dahil sa binigay mo sa akin, tetestingin ko kung legit yung kidlat na pinahawak mo. Ito yung yung karayom. Lapit natin. Para makita nyo po. Yan po yung karayom, ha. Tapos, kailangan po kayang pagalawin ng kidlat yung karayom. Ito. Hop, nakita nyo po, umikot. Nalaglag. Nalaglag yung nalaglag na. Ibig sabihin, number 1, pasado na yan. So yun mga ka-horror, nakita naman natin talagang inilapit yung kidlat na bato doon sa karayom, ay umikot yung karayom. So sabi nga ni Idol Ismatak Inatak ay pasado yun. Isa pa, yan po yung unang testing natin sa kidlat. Lagay po natin ulit para masabi yung Nakita nyo po ulitin ko po ulit para makita nyo. Yan, gumalaw. Ayan hindi po siya nakadikit At hawak ko po yung yung video ko. Para makita nyo yan, gumagalaw siya. Kahit i-zoom nyo po yan, kahit tignan nyo po yan, makikita, ayun, nalaglag na. Kita naman talaga mga ka-horror na hindi nakasayad yung batong kidlat doon sa karayom. Pero talagang gumagalaw yung karayom na ito. So mahusay din talaga yung gamit ni Idol Ismatak Inatak. So sa ikalawang pamamaraan naman ng pagkilatis kung legit ba yung batong kidlat ay dapat daw ito ay dumidikit sa magnet. So panoorin natin mga ka-horror yung ginawang testingan ni Idol Ismatak Inatak. Kung gagana sa magnet yung kidlat. Yan Yan po, nakikita nyo. Umiikot siya. Yan. Yan kapatid magnet ng gamit ko. Ayan Ayan, gumagalaw po siya. Bibigyan ko na kayo ng apat na pamamaraan para malaman nyo original yung kidlat nyo. Yan Kita nyo po, gumagalaw siya. Kita naman sa video mga ka-horror na talagang dumidikit sa magnet yung kidlat na bato ni Idol Ismatak Inatak. So ibig sabihin ay pasado raw yun. Dalawa. Yan po yung pangalawang testing ng kidlat. Paano po sa pangatlo? Dito po malalaman nyo kapag ang kidlat nyo po may halong magnet. Kunwari ito yung kidlat. Tapos sinasabi nilang kidlat yan. Tapos may halong magnet. Ito po bakal. Nakikita nyo itong bakal. Lalagay po natin dyan. Yung magnet dumikit. Dumikit po yung magnet sa bakal. Ngayon, ito yung pangatlo Tingnan nyo po kung didikit ko sa bakal. Para malaman nyo lang. Bibitawan ko po yan. Nakita nyo, nalaglag. Ibig sabihin, wala siyang halong magnet. Wala siyang halong magnet. Kasi kung may magnet yan, didikit yan. Yan ulit. Yan yung pangatlong testing natin sa... Ang ibig sabihin lang ni Idol Ismatak Inatak dito sa pangatlong pamamaraan niya ay yung batong kidlat daw na ito ay dapat hindi siya dumidikit sa bakal. Kumbaga sa magnet, na-attract siya ng magnet. Pero yung mismong bato, kapag idinikit mo siya sa bakal, dapat hindi siya didikit. So hindi dapat siya magnetic. Sa kidlat. Kasi ang kidlat ay ang magnet, dumidikit po yan sa mga bakal. Ngayon magtataka ka bakit yung batong ito dumidikit sa napapagalaw ng magnet yung bato. Yan po yung pangatlo. Pero sa pang-apat po na testing ng kidlat, ito po papaalala ko po sa inyo. Ang pang-apat na testing ng kidlat, ang pinakamatibay na malaman mo na original ng kidlat mo, kumuha ka po ng ceramic. Ceramic na babasagin. Ito po inano ko na sa inyo to. Maraming panesting pero sa apat na pamamaraan yan po makikita nyo. Binibigyan ko lang po kayo ng idea kung paano nyo malaman na original ng kidlat nyo. Ito po, kailangan po pag nilagay po natin siya, pinuskus natin, hindi po siya magpe-fade. Puskusin po natin. Yan mga kapatid, pinuskus natin. Wala kayong makikita na nag-iwan siya ng fade. Nag-iwan siya ng bakas. Yan, makita nyo siya. Wala siyang bakas. Ni kahit guhit man lang na itim, wala po siyang nakitang itim. Ulitin natin. At yan nga mga ka-horror yung sinasabi ni Idol Ismatak Inatak na apat na pamamaraan niya para malaman kung tunay ang isang batong kidlat. Kayo naman ang tatanungin ko mga ka-horror. Meron ba kayong alam na pamamaraan
kung paano malalaman na ang isang batong kidlat ay legit. Turo niyo naman sa akin mga ka-horror. Hanggang dito na lang mga ka-horror, at samahan niyo akong muli sa mga susunod ko pang mga kwento patungkol sa agimat. Maraming salamat po.